Paano po, Mami? Juan, awaan ka ng Diyos. Oh, kumusta ang lakad mo? Galing na po ako sa squatter. O ano, nakita ba kayo ng nanay mo? Nangyari ba yung gusto mo? Mami, Hindi ba sabi mo na magpaalam ka sa akin? Pupunta ka doon sa dating tinitiran mo para makita ang nanay mo dahil namimiss mo siya? nagkita po kami ni Mami. Nayakap mo ba siya? Yan po talaga ang balak ko. Namimiss ko po ang inay ko. Kaya gusto ko po siya makita. Kaya gusto ko po siyang yakapin. Pagyakap sa magulang na ni minsan. Hindi ko pa po naranasan mula nung maliit pa po ako. Pero... Juan, Mami, natuwa po ang nanay ko nang abutan ko po siya ng pera. Pero hindi po siya pumayag na mayakap ko. Kakornihan daw po yun. Baka daw pumalasi siya sa sugal. Kaya hindi ko po siya nayakap. Kahit na sabik po akong mayakap siya. Pagyakap sa isang ina na kinasabikan kong maranasan. Juan, hindi man naibisa na pananabik mo sa iyong ina. Hindi mo man nayakap ang nanay mo. Nalito ko. Mami, Sa akin kayo makakapanak. Mararamdaman mo. Hindi lamang ang pagyakap sa iyong magulang pinananabikan mo. Mararanasan mo rin mayakap ng buong pagmamahal ng isang ina. May pinagkakait sa iyo ng tunay mong magulang. Mami, Mami. Oh, anak ko. Juan! Narena, Ate Natalie! Ate Natalie, Di ba sinabi ko sa'yo? Pagtawag ko, lumapit ka agad? pinatay ko kasi muna yung hose ng tubig. Mamaya ko na itutuloy yung pagdidilig ko ng halaman kapag nagawa ko na yung utos mo sa akin. Ang hirap mong pagsabihon? Ate, sinusunod ko naman ang inuutos mo. Bakit? Masama ang loob mo dahil binatukan kita? Ha? Hindi. Masama ang loob mo? Hindi. Kaya lang, tuwing wala rito sa bahay si Mami, lagi ka nalang galit sa akin. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Paano hindi ako magagalit sa'yo? Paano hindi kita sasaktan? Kahit na anong sabihin at gawin namin ni Joel sa'yo, ayaw mong sundin ang utos namin na lumayas ka dito! Ate Natalie. Ah! Huwag mo akong titingnan-tingnan ng ganyan na parang kang umiiyak talaga, ha? Hindi ako naawa sa'yo, huy. Lalo kumukulo-dugo ko sa'yo, buisit! Maglinis ka sa kwarto ko! Oo. Linisin mong mabuti dahil ayokong makakakita ng kahit nakapirasong basura. Dahil nagngingit-ngit ako sa basura na tulad mo! Squatter! Sampid! Basura! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan, Daddy, nang lumapit ka sa akin kanina at gusto mong yumakap, hindi ko na pagbigyan ang gusto mo. okay lang po. Naiintindihan ko naman po na busy po kayo at ayaw niyo maistorbo sa pagbabasa niyo ng dyaryo. Hindi yun.
Nakita ko sa di kalayuan ng ate Natalie at Kuya Joel mo. Nakatingin sila sa atin. Napansin ko nga rin po sila. Alam nating hindi pa nila lubos na natatanggap na makasama ka. Na maging kapatid nila. Na makabilang ka sa aming pamilya. Daddy, Kung nakita nila na pinagbigyan ko ang gusto mo, malamang magselo sila. At sumama ang loob sa iyo at sa akin. Bagay na ayokong mangyari. Dahil gusto kong mamayani sa bahay na ito, sa pamilya natin, ang pagkakaunawaan, ang pagmamahalan. Naintindihan mo ba ako, Juan? opo. Huwag sanang sumama ang loob mo sa akin. Hindi po, Daddy. Salamat. Daddy, Ngayong tayo lang ang narito sa kwarto mo. Maaari mo na ako yakapin. salamat po, Daddy. Maraming salamat po. Ate Pia, Masaya kaya, Tawan. kasi nga sabi ko sa'yo na magkasarili ng kami ng daddy ko. Pumayag siyang yumakap ako sa kanya. Kaya niyakap ko siya. Mahigpit na mahigpit. Habang hindi ko mapigilan ng mapayak sa labis na tuwa. Mabuti naman. At pagkaraan ng mahabang panahon, ng matagal na pagkakalayo mo sa tunay mong ama, naibsan ang pananabik mo makasama at mayakap siya. Naging masaya ka na. Masayang masaya ako, Ate Pia. Kaya nga naparito ako eh. Kasi gusto kitang yayain magmerienda. Para i-celebrate natin ang kaligayahan ko. Halika na, ate. Akong taya. O sige, pagbibigyan na kita. Ayos. Whoop. Ay, Ano, konduktor? Nakahuli ka ba ng isda? sobra ka na, Imo, ha? Bakit mo pinatin si Juan? Wala, Pia. Gusto ko lang makakita ng napasubasod sa lupa na balang araw magiging konduktor. Doktor pala. Doktor Albulario. Sobra ka na. Bakit mo ako sinampal? Huwag mo patulan si Ate Pia. Hayop ka. Papalaganawan? Kung ako lang ang inaasar mo, makakapagtimpi ako. Pero hindi ko mapapalampas ang pananakit mo sa matalik kong kaibigan. Gugulping kita! Gugulpihin ko! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hindi mabura sa utak kung sinabi ni Norma. Kung ayaw mong umalis ako ng bahay at magbabad sa sugalan, kumilos ka! Gumawa ka ng paraan para maikabuhay tayo! Dahil hanggat narito ka lang sa bahay at walang ginawa kundi lumaklak ng alak, hindi mo ako mapipigilan sa pagsusugal para hindi tayo mamatay sa gutom! Susundin kong gusto mo, Norma. Kikilos ako. Sisiguruhin kong hindi tayo mamamatay sa gutom. Hi, Bert. Ha? Ikaw pala, Cynthia. Uy, baka gusto mong mag-good time. Isa lang ang good time na alam ko. Nagsosolo ako sa inuupahan kong entreswelo. Alak ka ba? Ikaw naman? Walang laman ang utak mo, kundi alak. Pati pera, laman na ng utak ko ngayon, Cynthia. May pera ka ba naman? Malapit na. Kasi galing ako kay Dado.
May napag-usapan kami ng racket. Sus! Ikaw nagpapapaniwala ka dyan kay Dado. Sa 10 sinabi nun, 11 sablay. Hindi sasablay ang napag-usapan namin. Bakit? Ano bang racket nyo? Ano po, Itay? Magnanakaw kayo? Ano ba? Yung bunganga mo. Baka may ibang makarinig sa'yo. Itay, masama po ang balak niyo. Hindi ako nagtsagang mag-abang sa paglabas mo sa gate ng bahay ng ama mo. Kung hindi ako desididong ituloy ang plano namin ni Dado. Sino pong Dado? Si Mang Dado na kalugar natin? Siya nga. Itay, wala pong ginawang mabuti ang taong yun. Pusakal na magnanakaw po yun kaya labas-pasok sa kulungan. Kaya nga siyang katandem ko. Para walang sablay ang balak namin dyan sa bahay na tinitiran mo. Itay? Malinaw ang narinig mo, Juan. Magnanakaw kami ni Dado sa tulong mo. Nanakawan namin ang bahay ng pamilya Crisostomo. Matuloy kaya ang balak na pagnanakaw ni na Bert at Dado sa bahay ng mayamang pamilya Crisostomo. Mga nagsiganap, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano, Joel? Lumabas sa resulta ng drug test kay Juan na negative siya sa paggamit ng marijuana? Oo, ate. Kaya hindi nangyari yung inaasahan natin na magagalit sa kanya si Daddy at palalayasin siya at papakulong. Sinuswerte pa rin ng Juan na yan. May araw din siya. Mamalasin din siya. Kailan kayo? Yan ang hihintayin natin. Ayoko magtagal pa siya dito. Ako rin. Di na nga ako nagpapadalaw sa mga friends ko na dating dumadalaw dito sa atin eh. Pareho lang tayo, ate. Kasi ayokong malaman nila na meron tayong kapatid sa labas. Bakit naman kasi nagkaanak pa si Daddy sa labas eh? Bakit kasi ayaw lumayas ng Juan na yon? Ginagawa naman natin ang lahat para lumaya siya eh. Pinagsisiksikan pa rin niya ang sarili niya sa pamilya natin. Magkakaroon din ng dahilan para mapalaya siya sa bahay na ito. Pero, ano kaya? Ano kaya kung magagawa siya ng malaking kasalanan para si Daddy na mismo magpalaya sa kanya? Juan, baka biniro ka lang ng Itay Bert mo. Hindi, Ate Pia. Seryoso siya nung pumunta siya dito sa bahay ng tunay kong ama at kausapin niya ako. Kaya tinawagan kita. Sobra naman ang tatay-tatayan mo. Inaabutan mo na nga ng pera sila ng inay mo paminsan-minsan. Pag-iisipan pa niya ng masama ang pamilya ang tinitirhan mo. Kaya nga hindi ko malaman ang gagawin ko eh. Huwag kang papayag sa gusto ni Mang Bert. Sabi ko nga sa kanya hindi ako papayag sa gusto niya. Pero hindi na raw magbabago ang balak nila ni Mang Dado. Sukat nakipagsabuatan sa kanyang tatay-tatayan mo. Kilala dito sa lugar natin na pasakal na magnanakaw ang standby na yun. Nasunog na ang utak ng tatay ko ni Mang Dado. Hindi dapat matuloy ang masamang balak nila rito sa bahay ng mga Crisostomo. Talaga? Kawawa naman ang pamilya ng tunay mong ama kapag nanakawan sila ni na Mang Dado at Mang Bert. Ate Pia, ano kaya ang mabuti kong gawin? Teka, kapag isinumbong mo naman si na Mang Dado sa tunay mong ama, Malamang magalit si Itay Bert sa akin. mabuti pa. Kapag ingatin mo na lang ang pamilya Crisostomo para hindi sila mapagnakawan. Ay, teka, Juan, may tao pala sa likuran ko. Hindi pala ako nag-iisa dito sa labas ng bahay namin. Sige na. Saka na ulit tayo mag-usap ha. Bye-bye na. Okay, Ate Pia. Bye. Bye. Narinig ko makikipag-usap mo sa cellphone, Pia. Ang inaalo ko trabaho sa iyong pag-isipan mo. At tanggapin mo na. Huwag ang ibang walang kwentang bagay na magbibigay sa'yo ng problema. Aling Cynthia. Kung may gustong nakawan sina Dado at Bert, o
mo silang makialaman. Huwag na huwag mo silang hadlangan. Pag nabulilyaso ang plano nila, malamang ikaw ang mapagbunto na ng sisi at galit. Kawawa ka. Malamang madisgrasya ka. Bye, Mami! Bye, Mami! Bye, Natalie. Joel, mag-iingat kayo, ha? Po! Papasok na sa school sina Ate Natalie at Kuya Joel. Ang gaganda ng mga uniform nila. Pareho silang nag-aaral sa private school. Samantalang ako, kahit sa public school, hindi ako nakapag-aral. Kasi pilit akong pinatigil sa pag-aaral ni na Inay at Itay Bert para magtrabaho ng kung ano-ano. Para masuportahan ko ang pagkain namin at mga bisyo nila. Naiinggit ako sa gaya ni na Ate Natalie at Kuya Joel na nag-aaral. Naiinggit ako sa kanila. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan, nakita ko nang lumabas ng bahay ang Ate Natalie at Kuya Joel mo. Nakatingin ka sa kanila. Hindi mo sila hiniwalayan ng tingin hanggang sa sila'y makaalis. Naisip ko lang po, Mami. Sana po balang araw makapagsuot rin po ako ng uniform. Sana balang araw makapag-aral din po ako. Hindi ka ba nakapag-aral? Nang makatapos po ako ng elementary, hindi na po ako pinag-aral ng nanay at tatay ko. Pero gusto mong mag-aral. Gustong gusto ko po. Kaya nakiusap po ako kay Inay at Itay. Nagmakaawa po ako sa kanila. Pero kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ko po sa kanila, hindi po sila pumayag na mag-aral ako. Huwag kang malungkot. Huwag kang umiyak. Gusto ko po sana magpatuloy ng pag-aaral. Para balang araw po, matupad yung pangarap ko. Kahit po, imposibleng mangyari yon. Ano bang pangarap mo? Gusto ko po sanang maging doktor. Hindi imposibleng matupad ang pangarap mo, Juan. Matutupad ang pangarap mo. Makakapagpatuloy ka ng pag-aaral. Makakatapos ka. Palang araw, magiging isa kang doktor sa awa at tulong ng Diyos. Ano, Mercy? Doktor? Oo, Saldi. Yung pala ang pangarap ni Juan. Yung pangarap mo para sa iyong sarili noon na hindi mo natupad. Huwag na natin pag-usapan yon. Sabi mo, ang bigong pangarap mo, gusto mong matupad sa anak mo, di ba? Dahil gusto ko magkaroon ng doktor sa pamilya natin. Si Juan, Saldi. Pag-aaralin na natin ang medisina si Joel. Pag-aralin din natin ang medisina si Juan. Mercy, Saldi, anak mo rin siya. Tungkulin mo bilang magulang na bigyan ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak. Ang tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Pantay-pantay ang dapat maging pagtingin mo sa lahat ng mga anak mo. Matagal mo napabayaan si Juan. Matagal kang nagkulang sa kanya. Dapat lang napunan mo ang mga naging pagpapabaya at pagkukulang mo sa iyong anak. Kahit isa siyang illegitimate child. Hindi ba? Hindi ba, Saldi? Pambihira naman si Aling Ofelia.
naghintay ako sa bahay nila para makakuha ko ng mga ibebenta kong basahan. Hindi naman siya nakatapos sa pananay dahil nag-away sila ng kanyang asawa. Wala tuloy akong nakuha mga basahang pambenta ko bukas. Ginabi pa ako sa pag-uwi. Di bale? Dito na lang ako dadaan sa eskinita kahit madilim. Ito kasi yung shortcut para madali ako makarating sa amin eh. Ha? May makakasalubong ako? Uy! Pia! Si Mang Dado? Ang magandang tiyempo nga naman. Hindi mo akalain. Lalapit at dudulog kung talagang akin. Mang Dado, bakit po kayo sumabay sa akin? Bakit? Ayaw mo ba? May kasama ka. E di para tayo magsyon. Teko, huwag niyo ako akbayan! Huwag mo akong pagsupladahan. Ha? Kutsilyo! Tama ka, Pia. Matalas itong itinuto ko sa leeg mo. Kaya huwag kang sisigaw. Huwag kang papalag. Halika! Halika! Bitiwan niyo ako, Mang Dado. Dito tayo sa madilim na sulok ng eskinita. Huwag niyo ako kalagkarin. Bitiwan niyo! Huwag ka nang pumalag. Mang Dado, bumabaon na pa sa leeg ko ang dalim ng inyong wajil. Matagal na ako nang gigigil sa kaseksihan mo, Pia. At hindi ako papayag na maunahan pa ako sa'yo na iba. Kaya magiging akin ka ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Wag po. Magpapabaya ka naman. At masisiyahan ka rin naman sa gagawin ko sa'yo. Maawa ko yun sa akin. Huwag ka nang pumalag. Isa pa, Pia. Isang palag pa. At hihiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Pupugutin ko ang ulo mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang Wala pa rin dumara ang tricycle. Pagbaba ko ng tricycle, sasakay pa ako ng jeep sa labasan bago ako makauwi sa bahay ng pamilya Crisostomo. Ayun. May tricycle. Para! Ay, may pasahero pala. Pero okay lang. Kahit ginabay ko ng pag-uwi, sulit naman ang lakad ko rito sa squatter. Nakita ko si inay sa sugalan. Wala siyang kamalay-malay na habang nagsusugal siya, nakatingin ako sa kanya. Nagsawa ako ng pagtingin sa kanya bago ko umuwi. Kahit man lang sa ganung paraan, pag nakikita ko si inay, naiibsan ng pananabik at pangungulila ako sa kanya. Sobrang miss na miss ko siya. Si Aling Cynthia yun Aling Cynthia! Ay, ikaw pala, Juan. Bakit po kayo humahangos? Kasi naghahanap ako ng makakatulong kay Pia. Si Ate Pia po yung kaibigan ko? Oo. Bakit po? May masama po bang nangyari sa kanya? Oo. Nakita ko pinupwera siya ni Dado doon sa madilim na sulok ng eskinita. Ano po? Hindi po maaari yun! Ay, Juan! Saan ka pupunta? Tutulungan ko po si Ate Pia! Nako! Wala kang labang kay Dado! May matalas siya! Baka mapatay ka lang niya! Dado, wag po. Anong wag? Inahubaran na kita. At kahit nasisinagan lang ng liwanag ng ilaw ng poste, nakikita ko ang kaseksihan mo. Napagsasawaan ko dito sa dilim. Wala po kayo sa akin.
Anong maawa, ha? Walang makakapigil sa akin, Pia. Mangyari na ang mangyayari. Hindi ko palalampasin ang gabi ito na hindi ko natitikman ang maganda mong katawan. Bitiwan mo si Ate Pia! Ang ulo ko! Ate Pia, buti na lang nakapulot ako ng kaperasong kahoy na inampas ko sa ulo ni Mang Dado. Halika na, Ate Pia. Lumayo na tayo rito. Bilisan natin. Dali. Uy! Narangdado ka, Juan! Pagsisisihan mong pagtalo mo sa akin! Gaganti ako sa'yo! Totodasin kita! Saan hahantong ang masamang banta kay Juan ng dating kalugar niyang si Dado? Mga nagsigana ang kasaysayan. Dado! Bert! Ba't umahos ka? Oh, may dugo ka sa ulo. Ang tarantadong anak-anakan mo! Si Juan? Oo! Pinalo niya ang ulo ko! Kaya nahabol ko siya! Gaganti ako sa kanya! Dado. Bert, huwag kang makikialam! Kung ayaw mong madamay ka sa galing ko kay Juan! Wala akong pakialam kahit anong gawin mo sa kanya. Hindi ko mapapalampas ang atraso niya sa akin! Gantihan mo siya kung gusto mo. Pero huwag ngayon. Ha? Kailangan natin si Juan sa plano natin pag nanakaw sa bahay ng mga Krisostomo. Bert? Malaking may tutulong niya sa atin para hindi mabulilyaso ang ating plano. Kaya pagpaliban mo na muna ang pagganti kay Juan. Okay? Mandado, lumiliit na ang mundo ni Juan dito sa squatter. Ako pa ang kinatalo niya, Imo? Ako pa! Malaki rin ang atraso niyan sa akin. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa sino mang kumakatalo sa akin. Patay ang Juan na yun. Magpapaliban ko lang muna ang pagganti ko sa kanya. Para hindi mabulilyaso ang plano namin ng tatay-tatayan niya. Plano niyo ni Mang Bert? Anong plano? Sa amin na lang yun. Eh, baka pwede niyo akong sumabi dyan, Mang Dado. Kasi gusto ko rin kumita. Hindi na. Baka sa halip na makatulong ka sumablay pag-diskarte namin ni Bert nang dahil sa'yo. Mang Dado naman. Sa pagganti na lang kay Juan, doon ka umeksena. Okay. Pagkatapos ng diskarte namin ni Bert, kakatayin natin si Juan. Juan! Inay? Salamat at naisipan mo magbalik dito sa squatter. Natutuwa ako sa pagdating mo. Natutuwa po kayo, Inay? Oo, kasi matagal na rin mula nung umalis ka rito sa bahay. Hindi po ako aalis, Inay. Kung hindi niyo po ako pinalayas. Pinagsisisihan ko na yun, Juan. Nagsisisi po kayo sa pagpapalayas niyo sa akin? Oo, nagsisisi ako. Sising-sisi ako. Inay, Nang mawala ka, nang hindi na kita nakikita, saka ko na pag-isip-isip ang maraming mga pagkakamali ko sa iyo. Saka ako nakadama ng pananabik at pangulila sa iyo. Kaya gusto kitang makita at mayakap. Inay. Patawad sa lahat ng mga naging pagkakamali ko sa iyo, Juan. Anak! Inay, ang pagyakap niyo po sa akin, labis-labis ng dahilan para mapatawad ko po kayo. Salamat po, Inay. Maraming salamat po. Na sa unang pagkakataon, tinawag niyo po akong anak. At sa unang pagkakataon, nadama ko pong mayakap at yumakap sa isang ina. Maligaya po ako.
Ngayon ko lang sasabihin to, anak. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal ko rin po kayo, inay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Inay, mahal ko po kayo. Inay! Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Na tinawag akong anak ni inay. Na niyakap niya ako. At nayakap ko siya. Panaginip lang pala ang lahat. Panaginip lang. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ito ang weekly allowance mo, Natalie. Thank you, Daddy. Joel, para sa ito. Salamat, Dad. Uy, medyo malaki po itong naibigay niyo sa akin, Dad. Sa akin po, Dad. Ganun din. Sinadya kong dagdagan ang allowance nyo para lalo niyong pagbutihin ang pag-aaral nyo. Thank you po, Daddy. Ngayon pa lang, umasa na kayo na magkakaroon kayo ng anak na accountant. Salamat, Natalie. Hindi ko po bibiguin ang pangarap niyo para sa akin. Inaasahan ko rin yan, Joel, na hindi mo bibiguin ang pangarap ko para sa'yo. Dad. Maasahan ko ba na balang araw magkakaroon ng doktor sa pamilya natin? Opo. Opo naman, Dad. Salamat, anak. Makatapos ka lang ng pag-aaral, magkaroon lamang ng manggagamot sa ating pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ako na siguro ang magiging pinakamaligayang ama sa buong mundo. O, taya! Taya pa! Basta ako ang bangka, dagdagan nyo ang taya. Para makabawi naman ako sa pagkatalo ko ng mga nakaraang araw. Hanggat binubuenas ako, tumaya pa kayo. O, sige, taya! Darren. Sige. O, ikaw. Kaya ako. Okay ka na dyan? Okay na yan. Dagdagan mo naman yan. Oh, Okay na yan. Deal mo na yan. oh. Sigurado kayo, wala nang tataya. Okay na. Wala na, ha? Bigyan mo na. O, sige. Magbibigay na ako ng baraha. Okay. Ayan ko ito. Oh, good ako ha. Good. Bigla yata akong minalas. Okay, sir. Iirit pa ako. Okay. Oh, bakit? Ano ba yan? Kaputa ka. Silat ka. Maglalagtad na ako ng bala, ha? Ito, ayan o. Ayan. Ano ba yan? Oh, nasilat ako, sablay ang hirit, butata. Ano ba yan? Sabi ko eh. Malas. Kung kailan naman kayo tumudo ng taya, saka naman ako nasilat. O, sa akin, 300. Bayad na. Ah, ayan, bayad ko sa'yo. Laki. Ah, bihira. Oh, yan sa'yo. Okay. Simot tuloy ang puhunan ko. Pagbihira. May dumating kasing malas. Oh, kaputa. Inay, Tuloy na namin to, ha? Ikaw, ang malas, Juan. Kaninang wala ka rito sa sugalan, panay ang hamig ko. Pero nang pumasok ka, bigla akong inalat. wala naman po akong ginagawang masama eh. Huh? Ang pagpasok mo rito ang masama. Ang malas. Inay, pinagtitinginan po tayo ng mga tao rito. Wala akong pakialam. Inay, Bigyan mo ako ng puhunan ko. po, wala na po akong maibigay sa inyo. Ano? Pamasahe ko na lang po pauwi ang natira Wisit sa bulsa ko. Ay, nako, wisit ka talaga. Kaninang inabutan mo ako ng pera, umalis ka na. Pero bakit nagbalik ka pa? Ha? Bakit? Gusto ko po kasi kayong makita. Namimiss ko po kayo kaya naparito po ako.
Pahamak ka! Buisit ka talaga. Buisit Nay! Nay, huwag niyo naman po akong sampalin. Ano wag sampalin? Minalas ako dahil sa'yo. Kaya mamalasing ka din sa akin. Ngayon! Ayaw! Ay, kailan? Sarap talaga ng mamam, Dado. Oo naman. Kaya lang, tama na muna yung nainom natin, ha? Nagpakondisyon lang naman tayo eh. Pwede na tayo lumakad. Ngayong gabi na? Oo, ngayong gabi na. Ngayong gabi natin pagnanakawan ng bahay ng pamilya Crisostomo. Kaya na nagdilensya ako ng kargada natin. Dado. May tao yata rito sa eskinita. Dado? Ha? Bert? Si Cynthia. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hoy, teka! Sandali, huwag kang tumakbo! Dado! Ano? Narinig mo kami ni Bert, hindi ba? Hindi! Sinungaling! Narinig mo kami! Ha? Narinig mo kami? Oo. Narinig ko kayo. Dado, baka maging problema natin GRO na yan. Hindi, Bert. Hindi niyo ako magiging problema. Hindi mo kami chuchucho. Hindi. Siguruhin mo lang yan kung ayaw mong madisgrasya ka. Hindi ko kayo ipapahamak. Pero, ano? pag marami kayo nakulimbat, ha? Balutuhan niyo naman ako. Dado, ayos. Ayos. Matapos natin umakit sa ibabaw ng pader, nakapasok na tayo rito sa bakuran ng bahay ng mga Crisostomo. Nandito na tayo, Bert. Kaya wala nang atrasan to. Oo. Mangyari na mangyayari. Papasukin natin ang bahay ni Zalde Crisostomo. Tara. May lumabas sa pinto ng bahay. Si Juan? Ang bakal ko. Ako bahala sa anak-anakan mo, Bert. Sige, sunod ako sa'yo. Halika! Mang Dado? Bilib ako sa talas ng pangamoy mo. Kahit may bonnet na ang mukha ko, nakilala mo pa rin ako. Nabusesan ko po kayo. Huwag kang papalagwan. Huwag kang mag-iingay. Isang maling kilos mo lang, ipuputo ko tong bakal kung nakatutok sa ulo mo. Kakarat ang utak mo! Mapahama kaya si Juan sa kamay ng pusakal na magnanakaw na si Dado? Sino ka? Kalma ka lang, ganda. Huwag kang sisigaw. At baril itong nakatutok sa ulo mo. Ha? Sino ka man? Bakit ka pumasok dito? Lumabas ka dito. Pag hindi, lagot ka sa daddy ko. Walang magagawa ang daddy mo para ipagtanggol ka. Nandun siya sa sala, walang malay. Muntik ko na ngang mapatay. Walang niyo ako. Oops! Di mo ako matatakasan. Iwan mo ako. Sabi ko sa'yo, kumalma ka lang eh. Iwan mo ako. Kapag nagpilit ka pang tumakas, hindi lang kita sisigmuraan. Babaunan ko ng bala ang ulo mo. Ha? Wow! Anong wag? Natalupan na nga kita eh. Lantad na lantad ng sexy mong katawan. Mas sexy ka pa sa artista.
Ngayon na ako makakagasa ng kasing ganda mo. Huwag mo! Pagsasawa kita. Sisimsimin ko ang kahuli-hulihan mong bango. Pagsasawaan ko ang pagkababae mo. Wah! Aling Norma, Oh, Pia! Akala ko kung sino nang kumatok, ikaw lang pala. nariyan po ba si Mang Bert? Wala. Diyos ko, Bakit? malamang totoo pong sinabi sa akin ni Aling Cynthia. Kasama rin po ni Mang Bert si Mang Dado para magnakaw. Magnanakaw si Bert kasama si Dado? Opo, kaya wala siya dito sa inyo. Papasukin daw po nila ang bahay ng pamilya Crisostomo. Hindi magnanakaw ang asawa ko. Aling Norma, Pero sisiguraduhin ko yung sumbong mo. Aalamin ko kung totoong nanakawan ni na Bert at Dado ang pamilya Crisostomo. Huwag kang tatayo, Juan. Tutulungan ko lang po ang daddy ko. Maupo ka lang! Maupo lang kayo sa sopa ng mga kasama mo. Kapag kumilos kayo ng hindi maganda, madidisgrasya kayo. Papuputukan ko kayo. Saldi. Sana kayo. Mami, huwag po kayo mag-alala. Nawalan lang po ng malay si daddy nang paluin siya ng baril ni Mang Dado sa ulo. Kilala mo yung magnanakaw na namalo ng baril sa ulo ng daddy mo, Juan? Mami, Kilala mo sila, Juan, hindi ba? Kilala ka ng mga magnanakaw. Magkakakilala kayo. Malamang sa pinanggalingan mong squatter naggaling ang mga magnanakaw na yan. At kasapakat ka nila sa pagnanakaw dito. Kasabwat ka. hindi Kuya Joel. Nagkakamali ka. Hoy! Magnanakaw ng may sukrob na bonnet sa mukha. Kasabwat yung si Juan, hindi ba? Umamin kayo! Pare-pareho kayong mga tayo-squatter! Mga magnanakaw! Tumahimik ka! Tumahimik ka, Mrs. Crisostomo! Para matahimik ka, papaluin ko rin ang baril ang ulo mo! Inaiwan mo! Huwag niyo sasaktan si Mami Mercy! Tinawag mong itay ang magnanakaw na ito, Juan. Kilala mo nga ang mga magnanakaw. Kasabwat ka nga ng mga magnanakaw! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nakulong si Bert dahil sa kagagawan mo! Walang hiya ka. Sumilaw ka, ha? Wala kang utang na loob! 12 taon ka namin kinupkup at inalagaan ng itay Bert mo! Dapat sana tumanaw ka sa amin ng utang na loob! Pero ano tong iginanti mo sa lahat ng hirap, pagod at gastos namin sa'yo? Tumigil kaya! Ipinahamak mo ang asawa ko! Ipinakulong mo siya! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Ano ba? Bakit tapos na lalaki yan? Walang hiya ka! nailayo na sa'yo ng mga pulis ang inay mo. Ate Pia, galit na galit sa akin ang inay ko. Wala kang kasalanan, Juan. Hindi makukulong si Mang Bert at Mang Dado kung hindi sila nagtangkang magnakaw sa pamilya Crisostomo. Mali ang galit ng inay mo sa'yo at sisihin ka sa pagkakakulong ng kanyang asawa. Ate Pia, kahit ganun ang inay ko at si Itay Bert, masakit sa loob na nagalit sila sa akin. Dahil sa kabila ng lahat, itinuturing ko pa rin sila mga magulang ko. At mahal na mahal ko pa rin sila. Kalma ka lang. Relax. Hindi lang tayo ang narito sa selda.
Baka makainitan tayo ng ibang preso rito. Hindi mabubulilyaso ang plano natin, Dado. Hindi tayo matitimbog. Hindi tayo makukulong kung hindi umiksena si Juan. Napakalaki ng atraso sa atin ng anak-anakan mo. Hindi na tayo nakapagnakaw. Hindi ko pa nagalaw yung magandang kapatid niya sa ama. Kung hindi lang ako nawala ng malay nang hampasin niya ako ng florera sa ulo, lalagyan ko siya ng gripo sa tagiliran. Ako man, kung hindi rin ako nawala ng malay, nang paluin niya ako ng baril sa ulo, puputukan ko talaga siya. Babaunan ko ng tingga ang kanyang ulo. Sa bigat ng kaso natin, malamang magtagal tayo rito sa loob. Pero makakalaya rin tayo, Bert. At paglaya natin, lagot sa atin si Juan. Oo, gaganti tayo sa anak-anakan mo. Gugulpihin ko siya. Lulumpuhin ko. Lalaslasing ko ang kanyang lalamunan. Pupugutan ko siya ng ulo. May sagawa kaya ni na Bert at Dado ang maitim nilang balak laban kay Juan? Mga ginintuang kasaysayan. Juan, salamat. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin ng daddy mo at sa ate Natalie at Kuya Joel mo. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin, Mami. Tinulungan mo kami kahit malagay sa panganib ang buhay mo. Kahit 10 po ang buhay ko, paulit-ulit ko pong itataya para mailigtas kayo. Hindi lang po dahil marami kayong naitulong sa akin at malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil hindi po kaya ng konsensya ko na mapahamak ang kapwa ko. Lalo na po kayo na pamilya ko. Napakabuti mo, Juan. Mami, sinusuklian ko lang po ang mga kabutihan niyo sa akin. Napakaganda ng iyong puso. Karapat dapat ka talagang tulungan. Dado, Oh, Norma, may lagnat si Bert kaya nakatulog. Gigisingin ko ba para malaman niya nandito ka? wag na. Hayaan mo na lang siya makapagpahinga. Dadalaw na lang uli ako sa kanya sa ibang araw. Mahirap ang buhay namin ng asawa mo dito sa kulungan, Norma. Kapag nalitis sa mga kaso namin, malabang, ilipat na kami sa bilibid. Lalong mahirap kung doon kami makukulong. Hindi kayo makukulong kung hindi dahil kayo, Juan. Talaga? Kapag nagkaroon ng riot sa kulungan at nadisgrasya kami ni Bert, kasalanan ng anak mo. Kasalanan ni Juan. Daddy, Juan, hindi ko makakalimutan ang ginawa mong kabayanihan. Itinaya mo ang sarili mong buhay sa pagliligtas sa amin ng pamilya ko. Kung hindi sa tulong mo, baka napahamak na kami. Utang namin sa iyo ang aming buhay. maliit na bagay lang po ang nagawa ko. Kumpara po sa pagtanggap niyo sa akin bilang anak at sa pagkukup niyo sa akin. Napakalaking bagay para sa akin ang nagawa mo. At tutumbasan ko ang kabayanihan mo. Daddy, hindi ko po pinababayaran ng nagawa ko. Pag-aaralin kita, Juan. Kahit anong kurso ang gusto mo, pagtatapusin kita. Salamat po, Daddy. Maraming salamat po. At ipaayos kong lahat ng kailangang dokumento para makilala ka bilang anak ko. Para makilala ka bilang si Juan Crisostomo.
O, anong balita? Gaya ng dati, Joel. Naka-ready na ang order mo. Ito ang sambong ko sa damo. Maasahan ka talagang tulak. Sa 4 na taon na pagiging suki mo ako, ni minsan hindi ka sumablay. Alam ko namang hindi ka mabubuhay nang walang marijuana. Oh, ito para sa'yo. Ba, sobra to ah. Bakit? Minsan ba binayaran kita ng kulang? Thank you, Joel. Walang araw na hindi ka paldo. Paano hindi ako magiging paldo? Kumpleto ko sa allowance kahit hindi ako pumapasok sa eskwela. Hindi ka pumapasok sa eskwela? Matagal na. Paniwalang paniwala ang ermat at erpat ko na nag-aaral ako. Ang hindi nila alam, mahigit 4 na taon na ako nagbubulakbol. At nagpapagawa lang ako ng taon-taong peking card sa recto. Joel, Oh, bakit ka natigilan? Kala ko ba walang pakialaman dito sa squatter? At okay lang yung lantarang magbentahan dito ng damot kahit anong bawal. ay, wala talagang pakilamanan dito. Pero si Pia, napadaan sa likuran natin. Si Pia? Oo. Yung kaibigan ni Juan? Ay, oo, narinig yata tayo eh. Baka makarating sa ermat at erpat mo na nagbibisyo ka at hindi nag-aaral. Patay ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Maniwala ka. Ate Pia, naniniwala ako sa'yo. Sabi mo hindi ka makapaniwala. Ang hindi ako makapaniwala na hindi nag-aaral ang Kuya Joel ko. Sa bibig mismo niya nang galing na matagal na siyang nagbibisyo at hindi pumapasok sa eskwela. Matagal na pala niyang niloloko ang mga magulang namin. Oo. Hindi gaya mo na magtatapos ka pa lang sa high school pero nag-apply ka na sa university na papasukan mo sa kolehiyo para makapag-aral ka ng medisina. Pre-medicine pa lang ang pag-aaralan ko, Ate Pia. Oo nga. Pero malamang makatapos ka ng pag-aaral dahil pursigido ka maging doktor. Pero yung kapatid mo sa ama, Naaawa ko kay Kuya Joel. Bakit ka naaawa sa Kuya Joel mong Juan? Mami? Juan? Ate Pia, salamat sa pagtawag. Saka na lang tayo mag-usap uli. Okay. Bye. Ay, naku, Pia. Pakialamera ka rin? Aling Cynthia? Eh, bakit ka makikialam magbisyo man at hindi mag-aral lang yung ibang tao? Hindi po ibang tao kay Juan ang kapatid niya sa ama. Kaya itinawag ko sa kanyang nalaman ko sa Kuya Joel niya. Nagmamalasakit lang po ako bilang kaibigan ni Juan. Bahala ka. Ang sinasabi ko lang, pag nagkagulo ang ibang tao, eh baka madamay ka, ha? Hindi, Juan. Hindi ka madadamay sa problema ng Kuya Joel mo. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman na ikaw ang nagpaalam sa akin ng kalokohan niya. Mami, Hindi ko akalain na magagawa niya ang ganun. Paniwalang-paniwala kami ng daddy niya na nag-aaral siyang mabuti. Asang-asa kami na pumapasok siya sa eskwela. Pero matagal na pala siya lulong sa masamang bisyo at hindi na nag-aaral. alam ko po na mabibigla kayo, Mami. Na masasaktan po ang inyong kalooban. Pero, dapat po ninyong malaman ng totoo. Para maituwid po ang maling ginagawa ni Kuya Joel. Oo, naiintindihan kita, anak. Kapakanan at kabutihan din po ni Kuya Joel ang inaalala ko. Kaya nagsumbong po ako sa inyo. Kapag inilihim ko po sa inyo ang kalokohan niya,
Parang nakikisa na rin po ako sa kamalian niya. At baka hindi po ako patahimikin ng konsensya ko kapag pinabayaan ko pong masira lang ang buhay niya. Tama lang yung nagtapat ka sa akin, Juan. Dapat lang maituwid ang kamalian ng Kuya Joel mo bago maging huli na ang lahat. Walang yakap! Daddy! Napakaganda ng pangarap ko para sa'yo, Joel! Napakataas! At asang-asa ako na sinusunod mo lahat ng biling ko sa'yo. Dahil pinaasa mo ko. Pinapaniwala mo kami ng mami mo na nag-aaral kang mabuti. Binusog kita sa pangaral, sa mga material na bagay. Pero saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Bakit niloko mo kami ng mami mo? Bakit? Bakit? Bakit ka nagpakalulong sa masamang bisyo? Bakit sinira mo ang pag-aaral mo? Bakit? 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 Kasalanan niyo! Bakit akong sinisihin mo? Pilit yung isinaksak sa utak ko na mag-aaral ako ng kursong gusto niyo! Kapag tumututol ako, nagagalit kayo! Gusto niyo lahat ng salita niyo masunod sa bahay na to! Kahit sinabi ko na sa inyo na pangarap ko maging piloto, ipinilit niyo pa rin ang gusto niyo! Pinapag-aaral niyo pa rin ako sa universidad at sa kursong gusto rin niyo! Masisisi niyo ba ako magloko sa pag-aaral ko? Masisisi niyo ba ako? Joel! Sinubukan kong sundin kayo kahit lamang sa loob ko. Sinikap kong matuto ng medisina. Pero kahit anong pagsisikap ang gawin ko, ayaw pumasok sa utak ko ang panggagamot. Ang pagdudoktor. Parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Kaya nalulung ako sa masamang bisyo. Kaya uminto ako sa pag-aaral. Dahil kung hindi ko gagawin ang mga yun, malamang masiraan ako ng ulo! Oh! Joel! Joel, wag mo akong palikuran! Kinakausap pa kita! Joel! Joel! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ipinahamak mo ako. Kuya Joel, Ikaw ang nagsumbong kina mami at daddy na nagbibisyo ako. Na nagpapabaya ako sa aking pag-aaral. Ikaw! Mapapatay kitang hayop ka! Kuya Joel, aminin ko. Ako nga ang nagpaalam kay mami na nagbibisyo ka at hindi ka nag-aaral. Pero hindi para ipahamak ka. Ayoko lang masira ang buhay mo at kinabukasan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ang pagmamalasakit mo! Hindi ko kailangan! Kuya Joel, hindi ako lalaban sa'yo. Kahit saktan mo ako hanggang gusto mo. Kahit patayin mo ako. Hindi kita papatulan. Dahil ginagalang pa rin kita bilang nakatatanda akong kapatid. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi kita itinuturing na kapatid! Kuya Joel! Matuwa ka, Juan! Magsaya ka! Magdiwang ka! Dahil ipinahamak mo ako! Nasira ang papel ko kina mami at daddy! Pero may araw rin na makakaganti ako sa'yo! Sisirain din kita! Aray ko! Aray ko! Ano? Joel? Aalis ka? Oo, Ate Natalie. Bakit? Basang-basa ng papel ko kina mami at tati. Wala na akong mukhang maiharap sa kanila. Wala na akong puwang sa bahay na to. Pwede ka namang magbago. Sumunod ka sa gusto ni na mami at daddy.
Hindi na. Desidido na ako maglayas. Joel? Kasalanan nito ni Juan. Kaya isang araw, reresbakan ko siya. Pagsisisihan ng bastardong yon na ipinahamak niya ako. Pagsisisihan niya! Ano ang maaaring gawin kay Juan ng mga taong labis na nagngingit-ngit sa kanya? Ito ang kasaysayan. Saldi, umuwi ka agad. Ano, Mercy? Naglaya si Joel? Oo. Yun ang tiniyak sa akin ni Natalie na makaalis ang kapatid niya. Kaya tinawagan agad kita. Hindi ako makakauwi agad. Dahil may naka-schedule kaming meeting dito sa opisina. Pero tatawagan ko si Joel. Ginawa ko agad yan na magsumbong sa akin si Natalie. Dahil hindi pa natatagal na nakakaalis ang kapatid niya. Pero hindi ko na makontak ang cellphone ni Joel. Huwag kang mapahala. Baka kung saan magpunta ang anak mo. Hindi, uuwi rin siya. Baka may masamang mangyari sa kanya. Juan! Ate Pia, Saan ka galing? kinain mo. Nag-away na naman kayo? Hindi. Oh, ang alam kong galit siya sa'yo ah. Humingi na ako ng dispensa sa kanya nung huling away namin. Kahit inambahan niya ako ng suntok, nagpakumbaba pa rin ako sa kanya. Kaya kumalma na siya. Bakit kasi lumapit ka pa sa kanya? Kailangan eh. Naglayas kasi si Kuya Joel. Ha? Naglayas ang kapatid mo sa ama? Oo. At alam ko, katropa niya si Imo. Ah, kaya nagbaka sakali kang alam ni Imo kung nasaan ang kapatid mo. Tama ka. Pero, hindi raw niya alam. Ilang araw na raw silang hindi nagkikita. At hindi na raw niya makontak ang cellphone ni Kuya Joel ko. Nagsasabi naman kaya sa'yo ng totoo yung Imo na yun? Hindi ako sigurado. Kaya naghahanap pa rin ako kay Kuya Joel. O sige, maghahanap na rin ako sa kapatid mo sa ama. Salamat, Ate Pia. Kapag nakita ko siya, ipapaalam ko kaagad sa'yo. Kaya sige na, umuwi ka na. Baka gabihin ka pa rito, mahirap na. Alam mo naman maraming adik sa lugar na to. Nakapag napagtripan ka, wala nang sinisino. Baka mamaya makursunadahan ka pa nila. Daddy, Oh, Juan. ipinatatanong po ni Mami kung hindi pa raw po kayo magpapahinga. Hindi pa ako inaantok. Kaya nga umiinom ako ng kaunti dito sa garden para madali ako makatulog. Bago po ako lumapit sa inyo, napansin ko pong parang napakalalim ng iniisip niyo. Napabuntong hininga pa po kayo. Mahigit isang buwan na mula nang umalis ang Kuya Joel mo. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi. Kaya nga po nag-aalala sa kanya si Mami. Hindi lang ako nag-aalala sa kapatid mo. Nanghihinayang ako sa pangarap ko para sa kanya. Na parang mahirap nang magkaroon ng katuparan. Daddy, Sa totoo lang, Juan, parang gusto kong pagsisihan na ipinilit ko sa Kuya Joel mo ang kursong medisina na naging dahilan kaya siya nalulong sa masamang bisyo at kaya huminto siya sa pag-aaral. maganda naman po ang pangarap niyo. Ang hangarin niyo para kay Kuya Joel. Pero iba ang gusto niya. Ang pangarap niya. Kaya siya nagrebelde.
Bagay na hindi ko nagawa noong pilitin ako ng magulang ko na mag-aral ng kursong hindi ko gusto. Naiintindihan ko si Joel. May katwiran siya magrebelte. Masakit lang sa loob ko na mapiko ang pangarap kong magkaroon ng doktor sa pamilya. Hindi po kayo mabibigo, Daddy. Juan? May awa po ang Diyos. Ako po ang tutupad sa pangarap niyong magkaroon ng doktor sa ating pamilya. Ako po yun. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ma, lalo po akong bumilib kay Juan sa ginawa niya. Kahit po holdupper ang isinugod sa ospital, ginamot pa rin niya. Mas bibilib ako kay Juan kung nagpadala siya sa'yo ng pera para sa akin. Puro pera na lang po bang importante sa inyo? Abay, natural! Paano ako makakapagsugal kung wala akong puhunan? Hindi po ba kayo magpapasalamat na naging doktor ng anak ninyo at nakakapagligtas ng buhay? Magpapasalamat ako kung regular niya akong pinadadalhan ng sustento. Yun, sabihin mo yun sa kanya. Aling Norma. Kung wala siyang padalang pera, huwag ka nang magkukwento sa akin ng tungkol sa kanya. Nabubwisit lang ako. Malas. Nasimot na naman ang laman ng bulsa ko. Malas ka lang. Inadaya niyo yata ako kaya lagi akong talo eh. Oh, Norma! Abay, wag mo kami pagbibintangan ng daraya, ha? Baka hindi ka lang matansya, malintigan ka. Baka minalas ka na sa sugal. Malasing ka pa sa bugbog namin. Ay, kayo naman. Nagbibiro lang ako, napiko na kayo. Ay, nako, dyan na nga kayo. Oh, ano ka eh. Kanino kaya ako makakapagdilensya ng pangsugal bukas? Subukan ko kayang mangutang sa Bombay. Norma. Beth? Ako nga. Sabi ko na dito kita matatagpuan eh. Muntik na kitang hindi nakilala. Matagal kang hindi nakadalaw sa akin sa bilibid. Pasensya ka na sa itsura ko. Paano kang nakalaya? Tumakas ka? Tumakas nga kaya si Bert kaya nakalaya? Mga nagsigan M. Royales, mga ginintuang kasaysayan.